Yo, what's up sa inyo mga mata? Ayun, ngayong araw ito, mga costume tayo. Hairnet, gloves, glove lang pala, isang kamay. So, ngayong araw po, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto nung yung business kong bagoong alamang, yung MJ bagoong, sweet bagoong alamang yan. Sa lahat po ng mga nakatanggap nung bagong alamang nung Christmas party ng So Weird, yan, sana po magustuhan nyo yun. Tapos ngayon naman po ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. Let's go. Ito po ang unang proseso kong ginagawa mga mata. Ayan, pagkatapos kong bumili sa palengke ng alamang, ayan, talagang ano yan, quality check. Nilinis ko po siya. Ito po yung mga nakakuha sa kanya, mga normal na nakakuha sa bagoong alamang na fresh. Yan yung mga dahon ng nyog, may mga shell, may mga maliliit na pusit pa, yun o. Basta yun lang yung mga normal na nakikitang dumi sa bagoong alamang na fresh. So ayan, talagang matagal ko po itong pinaprepare talaga para matanggal ko lahat ng mga ganong bagay dito sa alamang. So ito po yung mga nalinis ko na, sinasaling ko po dito sa lalagyan. Bale, every time po na magluluto ako, 5 kilo lagi, kasi yun po yung dami na nagagawa sa isang box ng jar. 24 jars po yun, so sakto po yung 5 kilo dun. Kaya every time na magluluto ako, 5 kilo lagi yung binibili ko. Kaya so yun, ayan, iniisa-isa ko po yan talaga. Ayan, binubuhag-hag ko po para mabilis makita yung mga dumi. Ayan, meron po tayo makikita dyan minsan mga buhok-buhok ng nyog. Ayan, tulad nyan. Kahit ganyan po kaliit, yan, tinatanggal ko po yan. Pero hindi po yan madumi ha mga mata ha. Normal po yan nakikita sa sa dagat. Syempre dyan nakukuha sa dagat, kaya alam naman natin yung dagat minsan, di ba? Pag yung mga galing ilog na mga putol na puno, yan, mga iba't iba pang galing sa ilog. So yan, medyo konti lang naman siya ngayon. Yan pa lang yung mga naalis ko. Yan, ano yan, mga dahon ng nyug na sunog siguro yan. Ayan, may mga mahaba pa. So yan, first batch ko po to, parang half nitong half ng 5 kilo. Meron pa rito lilinisan. So yun, tapusin ko lang to, tapos lutuan na. Pinaprepare ko lang siya. So yun, let's go. At syempre po kailangan lagi tayong may suot na hairnet para maiwasan pong malaglagan ng mga buhok-buhok, kasi ang buhok ko po ay lagasin din, no? Mataas po ang hairline. So yun, ito yung ginagawa ko every time na magluluto ako ng bagong alamang. Yeah, quality check. Huwag kakalimutan lagi ang hairnet. Kahit anong pagkain po ang niluluto nyo, tapos pangbenta, yan, huwag nyo pong kakalimutan lagi magsuot ng hairnet para po maiwasan malagyan ng buhok o malaglagan ng buhok galing sa ulo. Let's go. So yun mga mata, tapos na ako maglinis ng alamang. So ito yung 5 kilos na nilinis ko. Yan. Tapos ang next kong gagawin ay bawang. Food process ako ng bawang. So i-chop-chopin natin siya. Ang lagi kong binibili yung nakahuwad na, yung wala ng balat, para mabilis. Hindi ako bumibili nung naka-chop na, kasi malakas yung amoy, ang baho. Umaamoy sa buong bahay. So itong walang balat, hindi naman siya ganun ka-amoy, pero meron pa rin, hindi lang siya sobrang amoy. So ito yung ating food processor. Yan. So yun mga mata, ito yung mga natanggal ko sa ating bagoong alamang. Yan, 5 kilos po yan.
So konti pa po yan, buti na lang. Pero hindi po laging ganyan mga mata. Minsan pag nakachamba ako ng sa suki ko na sobrang daming ganyan, tapos meron pang kasamang minsan mga isda, malalaking isda, may malaki, may maliliit. Ang pinakamahirap tanggalin po dyan mga mata, yung shell talaga, kasi minsan yung mga shell nya nadudurog. Ito okay lang, yung mga bato-bato madali mo yan makikita eh, pero yung mga shell na white po na manipis tapos madaling madurog, yun talaga nagpapatagal sa lahat. Pag mga ganyan okay lang, yung mga pusit na yan maliliit, yung mga dahon-dahon na yan madaling tanggalin yan eh. So yun, yung mga shell lang ang ang medyo mahirap tanggalin. At buti na lang ngayong araw, ano ba ngayon? Monday, yan. Monday ngayon. So magluluto ako ng bagong alamang ulit dahil yung ibang mga naluto ko is napamigay ko na sa Christmas party, nung Christmas party ng So Weird. So yan, ayun nga, yung next step ko, mag chop tayo ng bawang gamit ang food processor. So mga mata, hindi ko na i-vlog yung mga pag prepare ko nung mga panluto kasi konti lang naman yan. So para dun tayo agad sa sa pagluluto. Tapos pakita ko lang sa inyo yung mga ingredients na gagamitin ko na hindi naman sobrang dami. Asukal, brown sugar. Sa 5 kilo kong binibili, ang sukat niyan is 2.5 kilo ng asukal. Tapos 1 litrong suka. Yan. Madalas kong gamitin yung dato puti. Yan, baka naman dato puti. Tsaka ito, hindi rin mawawala ang mantika. Basta every time yan mga mata, 5 to 6 kilos ang sukat ko nyan. 1 litrong mantika. Lahat to nabibili ko lang sa palengke. Asukal, ang tawag dito light eh. Yan, light. Brown sugar, 2.5 kilo. Tapos 1 litrong suka. At bawang. Bawang depende sa akin eh. Ang madalas kong bilhin is 80 pesos to 100 pesos. So ngayon medyo mahal pa yun talaga yung mga bilihin. Hindi na po ako ngayon medyo naglalagay ng ceiling green kasi meron talaga akong nilalagyan ko po talaga siya ng ceiling green, yung ceiling haba, yung pangsigang. So simula nung nag-bare months, sobrang taas na ng kilo. Baka na alam ko nasa 500 plus ngayon ang kilo ng So medyo aray, medyo masakit. So yun, gagawin ko muna lahat, prepare ko muna lahat, tapos dun tayo agad sa pagluluto. So yun mga mata, commercial muna tayo saglit. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Tol Team. Tol Team, dahil dito sa bigay niya sa aking GoPro Session 4. Yan. Ito po yung pinaglumaan niya, pero napaka solid pa rin niya gamitin. Hindi ko muna ginamit ngayon sa pag-vlog ng pagluto ng bagong kasi wala pa akong card reader. Hindi ko ma-transfer yung mga video sa cellphone ko kasi hindi kasya yung yung SD card dun sa ko, sa may lagayan ko ng SIM card. So hindi ko muna siya magamit ngayon. Kailangan ko muna bumili ng card reader. So kasi gusto kong i-upload agad mamaya yung video pagkatapos ng vlog. Pag dito kasi hindi ko pa siya ma-upload ngayon, bibili muna ako dapat ng card reader. So baka bukas na ako makabili. So yun lang Tol Team, napaka solid nito. Thank you very much ulit sa maagang parigalo mo sa akin. Yun Alright, tapos ko nang i-process yung bawang mga mata. So ito lang lahat yung gagamitin ko. Bawang, asukal, mantika, at saka suka. Wala na po akong ibang halo na preservatives.
Yan lang po ang pinaka-preservatives ko, itong asukal at suka. So, sukat na sukat ko na po yan mga mata, no? Sa 5 kilos kong niluluto lagi-lagi, ulitin ko po, ang mga sukat ko niyan, 2.5 kilos ng asukal na brown or light. Yan. 2.5 kilo po yan. 1 litrong mantika. Yan, galing palengke. 1 litrong suka. Tapos yung bawang po, depende po sa akin kung 80 pesos hanggang 100 pesos yung ano. Depende po sa presyo ng kilo. So, yun lang po. Sa 5 kilos na bagoong alamang na fresh. Yan. So, dito po ako magluluto sa labas. Ito po yung lutuan ko. Yan. Lilinisin ko muna. Let's go! Alright. Na-prepare ko na yung aking lulutuan mga mata. So, dito ako lagi nagluluto ng bagoong kasi hindi pa ako makapag-gasol ngayon. Wala pa akong pwesto. Tsaka mahal pa yung gasol eh. Tapos ito yung lagi kong lutuan. Yan. Kasya rito yung 5 to 6 kilos ng bagoong alamang. So yan, sisindihan na natin yung ating uling. Let's go! So yun mga mata, ito na yung last time na nagamitin ko tong lutuan ko kasi ayan, nagbibitak-bitak na po siya. Ayan, tulad nito na alis na to eh. Ayan. Matagal na rin kasi ito. Sobrang tagal na yan kaya gamit na siya. So yung hindi ko lang alam na pag tumagal-tagal pala nabibitak na yung mga semento niya, yung mga bato niya. So pati to sa ilalim may bato yan eh. Na rin nabitak na rin, no? So next kung bibilin is yung bakal na para hindi na siya nagbibitak-bitak kasi sayang, mahal din to eh, mga nasa 800 yata, 700. Mabigat din siya ano dalhin kasi nga solid na bakal tsaka semento, kaya nga lang ayun nga nasisira, nagbibitak-bitak. So next luto ko bakal na yung bibilin ko. Mga mura lang naman, mga 400 siguro, 300. Alright. Ayan, pinapaningas ko na mga mata. Antayin ko lang mag-apoy. Tsaka ko lalagay yung kaldero. Ayan, lapit na. Yan, lagay ko na yung kaldero. Ang ginagawa ko, pinapainit ko muna ng konti bago ko lagyan ng mantika. Mantika yung next yan. Hindi pantay yung ano, hirap ito kasi oh, nabitak na so yun, konting init lang. Ayun mga mata, nalagay ko na yung mantika pero hindi ko siya papainitin ng todo, yung saktong init lang kasi ang next kong nilalagay dyan yung bawang para hindi agad masunog. So yun, konting init lang. Ito na yung bawang natin, ito na yung next. Pop, yan, mani popcorn. Yan, buksan natin ang kaldero. Ito na yung bawang, lalagay ko na. Hindi pa yan masyadong mainit pero lagay ko na siya para hindi agad masunog kasi pag nasunog yan, ano yan, papait yung bagoong. Yan, kailangan simot na simot para hindi sayang yung bawang. Yun, kuha tayong sandok. So ang ginagawa ko mga mata, hinahalo ko yan. Yan, para hindi dumikit sa ilalim. So hindi pa yan gano'ng kainit, iintayin ko lang siyang medyo kumulo. Pakatasin ko lang yung bawang, lumabas yung aroma. Bango, unamin nyo lang, bango, bawang pa lang yan.
Yun, antayin ko lang medyo kumulo. Pero hindi ko siya susunugin. Bali mga mata, ang binibili kong uling, yung tig 80 pesos, isang plastic yun, 10 yung laman, parang ganun. 10 yung laman niya, so bali lumalabas 8 pesos isang ganito. So minsan nauubos ko yung isang plastic, minsan may natitirang mga 3-4, depende siguro dun sa klase ng uling. Minsan kasi merong mabilis maubos talaga yung uling, minsan meron naman sobrang tagal maubos. So yun, ito tira ko pa lang last week, tapos meron akong bagong bili dun. Alright, ayun mga mata, pag nagdagdag ako ng uling, hindi ko siya hinahayaang maubos ano yung uling, hanggat meron pang baga. Pag konti na lang talaga, nilagyan ko na agad para tuloy-tuloy yung luto. So yan, mabilis naman ng mag-apo yan kasi marami ng mga baga. Ayan mga mata, kung mapapansin nyo, uy gagi, sorry. Kung mapapansin nyo, medyo kumukulo-kulo na siya. Yan, pero hindi kayo susunugin. Papalabasin ko lang yung aroma niya, yung katas niya. Halu-haluin lang. Yan ang ginagawa ko. Yan, para hindi masunog. Yan o, medyo kumukulo na o. Bango. So pag kumulo na siya mga mata, siguro mga 2 minutes ng pagkulo niya, ang next kong ilalagay dyan yung bagoong na, yung fresh na bagoong alamang. So okay na yan, nakakulo na siya. Kunin ko na yung bagoong. Ito na yung bagoong, medyo mabigat siya kaya hindi ko na mabivideohan yung paglagay ko mga hindi ko na mabivideohan yung pagbuhos ko sa dito. Hindi ko na mabivideohan yung pagbuhos ko sa kaldero. Ayun, mukulo na. At ayun nga, nalagay ko na mga mata yung bagoong. So hinalo-halo ko na rin yan. Pinantay ko lang yung pagkakahalo para maano yung bawang, ma-spread, mahalo ng mabuti yung bawang. Mukha siyang tuyo mga mata, pero maya maya lalabas na yung mantika niyan. So ang gagawin ko ngayon, after kong ilagay yung bagoong alamang na fresh, pakuluan ko uli siya ng mga medyo matagal na minuto para talagang lutong-luto yung alamang bago ko siya lagay ng suka. So yan, hindi ko lang kung tawag dyan ano rin gisa-gisa lang din yan. Parang ginigisa mo lang din. So antayin ko lang din muna uminit ng todo, pero hindi ko pa rin siya susunugin. Syempre babantay-bantayan lang. Yan, halu-haluin tapos yun nga, pakuluan ko muna kasi lalabas pa yung mantika niyan. Yun mga mata, after ilang minutes, siguro mga 5, check uli natin. Ayan, nagmantika na siya, di ba? Lumabas uli yung mantika niya. So hahaluin ko uli siya. Haluin ko lang ulit para hindi masunog yung sa ilalim. Actually medyo nasunog yung sa ilalim nag brown siya pero okay lang yan, dagdag aroma dun sa bagoong. Pero hindi naman yun yung bawang yun yung mismo yung alamang yung nasunog. So yan, halu-haluin lang ulit, same procedure
hanggang sa magisa yung bagoong. So yun, medyo brown siya. Ito nyo yun. Yan. Pero okay lang yan, hindi magbabago yung lasa ng bagoong yan. Yan. Pag nahalo ko na siya ulit ng ganyan, medyo na, diba? Napansin nyo, diba? Medyo natuyo ulit. Nahalo ulit yung mantika. So, papalabasin ko ulit yung mantika niya. Mga 2 beses ko siyang pinapakuluan sa sariling mantika. Ay, hindi para sariling mantika yon. Dun sa mantika lang pala yan. Yan, lumabas na ulit yung mantika. Ako ng amoy. Ganun siya ulit, papakuluan ko lang ulit mga 3 to 5 minutes. Yun mga mata, after 3 minutes to 4 minutes, check ulit natin. Yan, tapos haluin ko lang ulit. Kulo-kulo pa rin. Tapos pag nahalo ko na siya ulit, next kong ilalagay yung suka, yung 1 litrong suka. Yan, nagisa na yan ng mabuti. Sobrang init na naman mantika niyan, bumukulo na eh. Yan, kunin ko yung suka. So ito na yung suka mga mata, 1 litro. Bubuhos ko lahat. Yan. Yan, ubos. Tapos ang ginagawa ko mga mata, pag nalagay ko na yung suka, haluin ko lang ng konti para mag even ulit yung niya, yung suka sa loob. Konti lang. Yan. Tapos ang ginagawa ko, pakukulong ko ulit siya, same nung sa kanina, parehas lang, mga 3 to 5 minutes. Kailangan yung kulong-kulo para maluto yung suka. Yan. Takpan ko lang uli siya. Whoop! Check ko yung uling, baka ubos na. Uy, medyo pa ubos na yung uling. Mukhang madami mga mata, kaya lang. Ayan. Hindi na yan masyado magpapakulo. Kunti na lang yan, kaya dagdagan ko ulit. Alright mga mata, hindi ko rin inaalis yung aking hairnet. Yan, hanggang sa pagluluto, hanggang sa matapos yan, hindi ko yun inaalis para safe sa laglag ng buhok. So yun, nagsimula akong magluto kanina mga 5:30 ng hapon. So ang tagal ng pagluluto ko nyan is umabot ng 3 to 4 hours. Yun talaga yung oras, yung tagal ng oras sa pagluluto ng 5 kilo hanggang 6 kilos na bagong alamang. Ganun katagal mga mata. So yun, 6 pa lang ng gabi. So mga kung 5:30 ako nagsimula, mga 8:30 to 9:30, sabihin natin hanggang 10 ng gabi, tsaka ako siya matatapos. Ganun katagal, kaya sobrang yan, sobrang special. Hindi naman special na special, pero hindi kasi yan yung tulad ng iba na na wala akong brand na sinasabi pero yung mga ibang natikman ko kasi
hindi siya sobrang luto, parang malasahan mo pa rin yung suka tsaka yung langsa nung bagong alamang. Kaya yun yung ano ko, yun yung pinaka, hindi naman sekreto yun eh, kasi minsan sinasabi nila anong sekreto mo, bakit ganun yung lasa ng bagoong. Hindi po yung sekreto, nasa ano lang talaga, nasa procedure ng pagluluto. So abangan natin maya maya. At ayun na nga, after 5 minutes check ulit natin mga mata ang ating bagoong kung anong nangyayari. Tenen, ayan, kumukulo-kulo na uli ang suka. Yan o, tasaluin ko lang ulit. Yan, dahil kumulo na siya, tsaka ko siya haluin ng todo. Yan, para mahalo uli yung suka. Ang bango. Tapos ganun ulit mga mata, after kong haluin, kulong ko ulit siya another 3 to 5 minutes ulit. Dapat kulong-kulo siya para talagang maluto yung suka. Yan, nahalo ko na ng todo. Oops, baka kailangan ulit dagdagan yung uling. Yan. Yun, check ulit natin after 5 minutes, or hindi pa nga umabot ng 5 minutes, mga 3 to 4. Up. Yun o, lakas na ng usok ko. Yan, kumulo na ulit. Tapos hahaluin ko ulit siya, at pagkatapos nun, next kong ilalagay yung pinakahuli, yung asukal. Yun, let's go. Ginabi na ako. Alright mga mata, hindi ko pala siya muna nalagay ng asukal, so hinalo-halo ko muna ulit at pinapantay ko yung luto ng mga alamang. Since ano yan, since 5 kilo yan, so kailangan talaga lutong-luto at walang malasahan yung mga bibili na malangsa syempre. So hindi lang siya for the vlog baka isipin niya for the vlog lang. Ganoon talaga ako ka mitikuloso ba tawag yun? Mitikuloso sa pagluluto ng bagoong alamang. Pero syempre ano yan, kinakain natin yan, kaya kailangan maayos yung pagkakaluto. So yun, hinalo-halo ko muna ulit, tapos ganoon pa rin, papakuluan ko pa rin siya hanggang sa magpantay-pantay yung mga luto talaga. Yun, bango. Alright, so ito na yung last mga mata na ilalagay natin, asukal. Check natin ulit. Yeah. Yan, okay na yan, yung ganyang kulo, tsaka yung ano niya, yung itsura niya. Yan ang pinaka okay na, nagkukulay brown na siya. Ibig sabihin medyo naluto na yung yung suka, tsaka yung syempre yung bagoong alamang. So asukal na yung pinaka last. Alright mga mata, hindi ko na video no, so mahirap kasi wala akong tripod. Yan, nalagay ko na yung 2.5 kilo ng asukal, yung brown sugar natin. So yan, hahalu-haluin ko na lang siya. Yan o. So kailangan ko siyang haluin ng mabuti para uli mag even o magpantay-pantay yung ano niya, yung spread niya sa alamang. Yan na yung pinakahuling ilalagay ko mga mata. So
Wala akong ibang preservatives na nilalagay, kundi yun lang, suka tsaka asukal tsaka mantika syempre. Yan. So hanggang sa matapos yung luto mga mata, ganyan lang siya. Antayin ko lang siyang maluto ng 3 hanggat kaya mga 4 hours siguro, para lutong-luto talaga yung asukal. Ang ginagawa ko kasi pinapalatik ko talaga yung asukal, no? Dapat lutong-luto. Yan. Yan. Pag nahalo ko na siya ng mabuti mga mata, tatakpan ko na uli siya. So ang pinakaantay na lang natin is maluto. So kita-kits mamaya mga 9:30 or 10 PM. Yan, ganyan yung itsura niya pag may asukal na. Kailangan talaga maayos ang pagkakahalo para hindi magbuo-buo yung asukal. Minsan kasi tumitigas yung asukal pag hindi masyadong nadurog. Yan. So yun mga mata, haluin ko lang to. Kita-kits mamaya pag medyo kumukulo-kulo na ulit. Yeah. So ayun nga mga mata, hindi ko na antayin maluto yung bagoong kasi alas 7 pa lang mamaya pa yan mga 9 or 10, so medyo matagal-tagal. Ito naman yung niya, yung finished product niya pag naluto siya. At pag na-jar ko, yan, ito yung tsura niya. So kay kay Ate Jenny, hala di kita. Ayan, kay Ate Jenny Africa tsaka kay Tol Mamay, yan, shoutout sa inyo. Hindi sila nakapunta nung Christmas party, kaya may pag-meet na lang ako sa kanila para mabigay ito sa kanila. Ayan, regalo ko for Christmas sa mga So Weird. So shoutout po dun sa mga nabigyan ko po nung So Weird community Christmas party yon. So sana nagustuhan nyo po yung bagoong. So ayun mga mata, kung gusto nyo pong i-try yung ganong luto, ganong version ko ng bagoong alamang, pwede nyo pong subukan, wala pong problema. Pero sa 5 kilo po yun yung mga sukat na ganon. 5 kilong bagoong alamang, ang sukat po ng kanyang mantika ay 1 litro, sa asukal is 2.5 kilo, at sa suka ay 1 litro po. So pag yung mga ibang kilo hindi ko na masyadong napag-aralan. So sa 1 kilo lang tsaka sa 5 kilo yung medyo napag-aralan ko, yung medyo nakabisado ko yung mga sukat. So pag ibang kilo na, hindi ko na po masyadong hindi ko pa masyadong natatry. So dun lang kasi ako nakafocus sa 5 kilo. Dati po kasi nung nagsisimula ako, paisa 1 kilo lang po muna. So doon ko pa lang siya pinag-aaralan yung mga adjustment sa lasa. So hanggang sa nakuha ko na po yung mga tamang sukat. So yun, kung gusto nyo pong itry din na magbenta ng bagong alamang, try nyo po yung mga sukat na sa mga ingredients. At ayun na nga mga mata, hanggang doon na lang yung vlog ko. So yun nga, hindi ko na siya iintaying maluto kasi matagal-tagal. Gusto ko nang ma-upload yung vlog na to, no? So shoutout ulit dun sa mga OG ng So Weird family na nakita ko ulit nung Christmas party, at sa mga ibang vloggers po na first time ko pong makita
shoutout po sa inyong lahat. Nice to meet you all po, no? So sana magkaroon uli ng time na magkita-kita ulit tayo. So yun mga mata, maraming salamat ulit sa pagsuporta sa amin. Yan, so Word Community, shout out. Ayun po, so ganito na lang yung vlog. Thank you po ulit. Bye!